morning mga ka-electrical, no? Ito yung mismong aparato natin, small MPPT. So paano ko nga ba nagawa to, no? So itong small MPPT natin, so napakadali lang naman i-install yan. Merong positive at negative para sa solar panel. Symbol niyan ay para sa solar panel, then para sa battery, then sa ilaw na 12 volts, hindi ko na ginamit yun, no? Ang kailangan ko lang dito sa MPPT natin ay yung charging para sa solar panel at papunta sa battery. So meron akong tutorial nito buo, no? So ano ba meron dito? Ito aparato natin na small MPPT kung tawagin, no, ay nagko-convert siya ng 12 volts from battery papunta sa mga 220 loads natin, katulad ng TV, electric fan, then mobile charging and other device na 220 volts. So ganitong setup, pwede kang mag washing machine dito na twin tab, no, dahil ang maximum or surge nito is 1000 watts mismong surge, then 500 watts ang continuous. Then meron tayong relay for protection sa battery, no. Once na malobat ang battery into 11.5 ay magre-release to, mawawala yung supply ng relay, magre-release, mag-o-open yung contact nito, mamatay yung inverter para hindi na magtuloy ang consumption sa battery kapag once na nalobat na siya. Then sa umaga, recharge mo lang yan, sa reconnection niya is 1.7, then plus 11.5 is 13.2 para umilaw uli yung LED red, matrigger niya uli yung relay, then mag-contact uli yung dalawang terminal dito na positive side at aandar uli ang inverter. So paikot-ikot lang yon. Paggabi lobat, sa umaga recharge. So ganun lang. So kung gusto mo umabot ng magdamag, so depende yan sa load at sa charge ng battery mo. Okay, so eto nga, gagawa ka ng sarili mong kuryente dahil meron kang solar panel sa taas. So itong aparato natin pwede ng 200 watts solar panel or higher, no? Hanggat maximum lang ng 400 watts. Pwedeng dalawang 200 watts, pwedeng single na 400, pwedeng 350 watts na solar panel dahil nga yung MPPT natin ay 25 ampere, no, 12 volt system, no. Pwede mo rin gawin tong 24 volts, no, para tumaas yung capacity ng solar panel. Pero sa ngayon, maximum of 400 watts lang. Okay? So, meron na tayo dito mismong outlet, no, yan. Okay? So, kung gusto niyo order nito, pwede naman tayo gumawa. Aparato nga lang, no, solar panel battery sa inyo, meron naman on link, pwede niyo orderan. So, kagandahan nga nito, hindi mo na kailangan ng supply ng kuryente galing sa mga distributor, lalo na kung ang bahay mo ay nasa bundok or sa dagat ka, no, habang bunga ng Malakaya, gusto mo rin mag-TV ron, no. Ayan, ito mismo, no. Off-grid to kung tawagin, no. Hindi siya hybrid, hindi on-grid, off-grid. Pag sinabing off-grid ay makakagawa ka ng kuryente kahit walang kuryente na kailangan. So, ang kailangan mo lang ay battery at ang solar panel. So, yun. Ang mga breaker natin yan, tatlo. Breaker ng solar panel, breaker ng battery, at breaker ng inverter. So kaya sineseparate natin yan para hindi maguluhan yung kuryente. Dahil ang kuryente dito sa solar panel ay papasok, papunta dito sa solar charge controller o MPPT, then papunta dito sa battery. Okay? So yung battery, ayan, breaker ng battery, yung kuryente niyan ay daloy papunta rito sa battery. Then yung inverter naman, ito, kita nyo, ang kuryente niyan ay pataas naman, no? Papunta sa inverter, no? Dadaan muna dito sa relay, then yung inverter. So, kaya na-disconnect yan kapag nalobat ang battery mo at hindi na magtuloy ang discharging ng battery mo, lalo na kung lipo 4 natutulog to kapag sobra discharge. Then, maaaring masira yung battery mo kapag sobrang discharge. Pero ang mga lipo 4, pero may BMS naman yan, walang problema, automatic din yan. Pero ibig sabihin ko, halimbawa, nag-lead acid ka, no? So, mas applicable sa iyo itong may LVD and then relay. So yan. So meron pa ako mga ibang tutorial nito ng mga ka-electrical. So ito nga yung small MPPT. Meron tayong blue setup, green setup, at saka green PSW. Pwede nyo i-check dyan kung mahilig ka sa ganito mga content. So subscribe ka, then click mo na rin ang notification bell para sa mga updated pang darating na video, no? So yan, pakasimple lang naman. So from 12 volts na battery ay ko-convert ng aparato natin into 220 volts. Okay? So paano ba nako-convert 'yun? Dito dahil sa inverter natin na from 12 volts to 220 volts AC. Okay?
So, para naman makakuha ka ng kuryente dahil doon sa battery na yun. Sa battery nang gagaling yung kuryente, papunta sa inverter, then convert niya nga sa 220 volts. Then, paano naman makakakuha ng kuryente yung battery? Siyempre, nauubos yan. So, from solar panel naman, itong wire ko na red and black, no? Papunta dyan sa breaker ko. So, ayan yung solar panel ko. Papasok naman yan dito sa MPPT natin. So, ang trabaho ng MPPT, so, pino-convert niya yung voltage ng solar panel. Ang voltage ng solar panel na 200 watts ay almost 22 volts. So, binabago niya yung magiging 12 volts paglabas dito, no? From here, papunta dito sa MPPT. Then, ilalabas ng MPPT papunta dito sa battery. At magiging 12 volts na yan. Compatible para sa charging nitong battery na to. Then, at the same time, pwede kang gumamit, no? While charging, walang problema. Okay? Kung mahina ka sa kuryente, mas mapupuno ang battery. Then sa gabi, magagamit ka ng marami. Okay? So, ang trabaho naman ng LBD, ang LBD nga, ang disconnect nito ay 11.5. So, bakit 11.5? Yun yung pinakasagad ng battery na sineting natin hanggang sa malobat na 11.5. Mawawala yung LED red. Yung LED red, yan yung function na may 12 volts na output dito sa wire papunta dito sa relay. So yung relay na yon may terminal yon, yung 86 at 85. So pag may supply yan, kagaya nun may LED red. So may supply na 12 volts diyan na ma-magnetize yan. So ibig sabihin may coil dito na energize yun. Magma-magnetize yung contact nito, magko-close. Kaya naka-close yan, ibig sabihin ng close ay magkadugtong yan, no? Current flow nangyayari yan, kaya merong kuryente yung inverter natin. So pag umabot naman ng 11.5, mamatay LED red, mag-open to. Okay? So ganun lang ang sistema yan. So LVD, low voltage disconnect, then the relay yung mismong switch natin para sa inverter. So yun. So may mga tanong dyan, pwede kayong mag-comment dyan, no, mga ka-electrical, no? So marami akong aparato rito, meron akong 3,000 watts din ito. Experimental kasi meron tayo dito HBD na tinatawag na high voltage disconnect, pero tupalo na yan. Pero ito yung mga simplified aparato natin, no? Ayan. Katulad nitong small MPPT ay makagamit ka na ng kuryente at madaling intindihin. So makikita mo ano yung mga naka-display dito. Ayan. P is wattage, okay? B is voltage ng battery, then A is ampere, no? Yan ang reading ng harvest mo. Okay, so salamat ulit sa pagtitiwala, mga ka-electrical, no? So click niyo ang subscribe button dyan, then pati notification bell para sa updated ka sa mga video pang darating. Then salamat ulit sa pagtitiwala. God bless.